Bakit laging nare-restart ang mundo? Arvin Polo TV, anong ibig mong sabihin? Ayon kasi sa National Geographic Society, estimated nila na 4.543 billion years old na po ang ating mundo. At ayon din sa mga nakalap kong impormasyon, around 2 million to 100,000 years ago, dito na nabuhay o nakita ang kauna-unahang tao. At ito nga ang mga Homo erectus. At kung biblikal ang usapan, ang dami nagsisilabasang haka-haka tungkol sa eksaktong panahon sa kung kailan daw nilikha ng Diyos si Eva at Adan. Yung mga nagsasabing 50,000 years ago daw, may 100,000 years ago, etc. At ang ending puro teorya lang sila. Ngayon, ano ang pinakapunto ko? Minsan ba naisip mo kahit minsan na kung talagang bilyong taon na ang ating mundo, tayo lang ba talagang mga taong tumira at nakatira dito? Di kaya sa kada billion of years may nagre-restart ng ating mundo? Kumbaga nung pasimula, may tao na kagaya natin. At meron na rin silang talino kagaya natin. Tapos nilipol o dinilit silang lahat after 1 billion years. At muling gumawa ng tao at tapos nilipol ulit at gumawa ulit ng mga tao hanggang sa umabot na sa ating panahon? Sa tingin mo, naiisip mo ba ang naiisip ko? Comment down below. Kaya naman sa video na ito, babaliwin ko kayo ng gusto. Dahil nga rito, pag-uusapan natin at tatalakayin na rin natin ang iba't ibang mga bagay tungkol sa kung talaga bang nagre-restart ang ating mundo. At ang disclaimer ko ay ilalagay ko sa pinakadulo ng video. At kung handa ka ng mabaliw sa kakaisip, simulan na natin. Unang bira, ito ang The Restart Theory. Ang mapa ng Urbano Monte ay ginawa noong 1587 at ang mapa na ito ay nilalarawan ng Arctic region ng mundo na wala man lang bakas ng snow o kaya naman yelo. At sa pagitan ng South at Antarctica ay makikita sa mapa na meron itong misteryosong tulay na bahagi ng lupa. Ibig sabihin ng North Pole at South Pole pala nung mga panahong yun ay wala pa o hindi pa sila nagyayelo. Ganun pa man, noong 16th century wala pa pong nakakadiscover ng Antarctica. Oo, na-discover lamang ito noong January 1820 ng dalawang barko ng Russia. So ibig sabihin 1800 pa lang nagyelo ang Antarctica? At malinaw na malinaw sa mapa ni Bano Monte na wala pa talagang Antarctica noon. At heto pa, nakakagulat sa mapa niya. Meron pa siya dito nilarawan ng mga imahe ng mga unicorns at iba pang mga misteryosong halimaw. Gaya ng manticore, genies, sea serpent at mga dragon. Punong-puno sa fantasy creatures ang mapa niya. Maraming mga eksperto nagsabi na may halong science at imagination ng mapa. Pero paano kung totoo lahat ito? Ibig sabihin ba nito iba ang mundo ng 16th century sa ating mundo ngayon? At ayon sa mga panatiko ng teoryang ito, ay totoo itong kaganapan. Ayon sa kanila, nag-reset ang mundo at dahil ito sa mga di karaniwang nilalang kagaya ng mga aliens. Mga aliens daw ang bumura sa sangkatauhan noon, pinag-uutas daw nila ang sangkatauhan kabilang ng mga unicorns at iba pang mga hayop. At para daw talaga mapuksa ang mga lahi ng sinaunang civilization, ang mga aliens din daw ang nagpasimula ng dalawang world war na bumura sa kalupaan ng Europa at Asia. At ayon naman sa iba, may isang makapangyarihang nilalang talagang palagi nagre-reset ng mundo. At sa katunayan, totoo naman talagang nagkakaroon ng tunay na reset. At ito yung nasa Biblia. Binahan ng Diyos ang mundo at si Noe lang at ang kanyang pamilya ang muling nagpasimula ng sangkatauhan. At ngayon maraming naniniwala na paparating na muli ang bagong reset. At ngayon dumako naman tayo sa kasunod. Ito ang Nephilim abductions o pagdukot ng mga Nephilim. Hindi ito ang eksaktong nakalagay sa Biblia at base lamang ito sa ilang kwento ng mga scholars. Ayon sa banal na aklat, ang mga Nephilim ay mga kasuklam-suklam na lahi ng mga higante. May isang grupo ng mga angels na kilala sa tawag na Watchers ang pinadala ng Diyos para obserbahan ang sangkatauhan. Sinend sila sa Earth para pumurotekta at tumingin, hindi para makialam. Pero nang himasok sila sa mga babaeng tao, kaya naman ang resulta nakalikha sila ng mga kasuklam-suklam. Ang mga Nephilims ay ang mga higanting nilalang na produkto ng mga babaeng tao at mga Watchers. At dahil dito nagalit ng husto ang Diyos kaya siya nagpadala ng pandaigdigang baha sa mundo. Pero paano kaya kung hindi mga Nephilim ang lahi ng mga higante? What if mga aliens ang umasawa sa mga babaeng tao noon? Kaya mga aliens ang naging mga anak nila. Kaya nagalit ang Diyos at binuro silang lahat sa mundo. Sa tingin mo? At ang kasunod naman sa listahan natin ay ang von Neumann probes. Paano kung ang buhay ng mga aliens ay hindi kagaya ng iniisip ng mga tao? Sa halip sa green man na may exotic faces, ay paano kung talagang robotic ang itsura nila? Si von Neumann ay isang mathematician ng 20th century.
At noong 1948, pinropose niya ang isang ideya kung saan sinabi niya ng mga alien life binubuo ng self-replicating machine. At nung namatay siya noong 1957, ang konsepto niya tinanggal sa may scientific community. Kaya naman naging teorya tuloy ito ng mga tao na marahil alien civilization robots ang dating tumira sa mundo. At ang mga robots na ito'y gumawa ng mas marami pang mga robots gamit ang mga raw materials na galing sa mga star system. Kinilala ang robot na ito sa pangalang Von Neumann probes. At ayon pa sa teorya, sa malawak na space ay meron ditong malaki na probe na binubuo ng nanotechnology at artificial intelligence. At nagpupunta ito sa iba't ibang star system para magpadami na magpadami. At i-replicate nila ang mga tao sa parang tao talaga sila. Tinatawag naman silang mga androids. At ang ideyang ito isiniyasa talaga ng mga modernong scientifico. Si Gregory Matlock na mula sa New York College of Technology ay nag-publish ng paper tungkol dito. Tinalakay niya dito kung paano ginagamit ang Von Neumann probes para makapag-explore sa galaxy ang mga alien. Sinabi niya din na gumagamit ang probe ng gravity para makalibot sa universe. Ginagamit niya ang iba't ibang gravity ng mga stars at planeta para unlimited siyang makagala sa universo. At ang teknolohiyang ito ay di pa sa ngayon nagagawa ng mga tao. So ibig sabihin malayong technology ng mga tao sa mga aliens. At malamang kaya hindi mo sila nakikita marahil speed of light na ang bilis nila. At hindi pa ito na-achieve ng mga tao, kaya hindi ito nakikita ng agaran. At malamang din may aliens na sa mundo ngayon na pasikreto ng kumukontrol sa mga tao. Ganun pa man, heto naman ang kasunod, ang interstellar objects. Noong 2017, may kakaibang bagay ang pumasok sa may solar system natin. Isa itong interstellar object na na-identify ng isang Harvard professor na si Allob. Ang bagay na ito'y pinangalan nilang Oumuamua. At naniniwala sila na ito ang kauna-unahang bagay ang nakalapit ng malapitan sa may solar system. Pero wala nakakaalam kung ano talaga ang bagay na ito. Para itong malaking sigarilyo na umaandar sa space sa layong 21 million miles mula sa Earth. At ito'y 85 times na ulit ng layo ng moon sa Earth. At estimated, may haba itong 300 to 3,000 feet. At kulay red din siya at talagang kakaiba. At ang gumulat pa sa mga scientifico ay umaandar siya nang hindi gumagamit ng gravitational acceleration. So ibig sabihin may nagpapaandar talaga sa kanya. Ang Oumuamua ay ginawang shortcut ng solar system, bigla na lang siyang nawala. Noong 2019 sinabi ng mga scientifico ay totoong isa lamang itong ordinaryong space debris. Pero marami pa ring naniniwalang mga tao na sasakyan ito ng mga aliens. At ito nga lang, merong ni-reveal ang US military na gumulat sa scientific community. Sabi kasi ng mga siyentipiko, ang Oumuamua ay ang kauna-unahang interstellar object na nakapasok sa solar system. Pero ang US Space Command ay nag-send ng memo sa chief ng NASA para i-confirm na meron din silang nakitang kaparehas ng Oumuamua noong 2014. Bakit nila ito sinabi? At bakit hindi ito alam ng NASA? Na nakakagulat pa, hindi na nga nila ito inopen pang muli, nananatili na lang itong sekreto. At ngayon dumako naman tayo sa kasunod. Ito naman ang kakaibang mga hieroglyphics. Ang templo ni Heti ay bahay ng ilang mga di karaniwang ukit ng mga sinaunang Egyptians. Ito ang pinaka-main historical sites sa Abydos at ginawa ito para kay Haring Seti I during the New Kingdom period. Si Seti ay namuno sa pagitan ng 1294 BCE hanggang 1279 BCE. Si Seti, anak ni Ramesses II, isang kilalang pinuno. Nakilala si Seti sa pagmimina at pagdadala ng kayamanan sa Ehipto habang ginagawa niya ang Great Temple. Nagsimula niyang gawin ang complex ng Abydos at tinapos naman ito ng anak niya. At ang Abydos po naging isang sagradong syudad dahil narito ang daang-daang mga libingan at dose-dose ng mga sangtuaryo. At sa loob ng Seti's Temple ay narito ang ilang bahagi ng mga dingding na nababalot ng mga di karaniwang hieroglyphics. Makikita mo dito ang mga eroplano, helicopter, submarine at parang spaceship. At FYI, wala pa namang pong gantong sasakyan noon. At ayon sa mga ufologists, ang mga hieroglyphics na ito ay representasyon ng modern technology. At ang spaceship na nakaukit ay malamang daw may contact ang pair noon sa extraterrestrial entities. Pero ang mga makabagong scientifico ay tutol dito. Sabi nila normal lang naman ng mga hieroglyphics. Tinranslate din ng mga scientifico mga nakasulat sa dingding. At nakasaad nga dito ang nagtataboy ng siyam na kaaway sa Egypt. Pero nagbago ang perception nila dito at naging ang ibig sabihin na lang ipoprotektahan namin ng Egypt at patatalsikin namin lahat ng ibang mga bansa.
At ngayon sabi naman ng mga scientificong moderno ng mga spaceship din sa dingding pinapangarap pa lang ng mga Egyptians noon. Pero hindi rin. Ikaw sa tingin mo, totoo bang may contact sila sa mga aliens? Comment down below. At ngayon dumako naman tayo sa kasunod, ang Nibiru and the Anunnaki. Noong 2012, nagkaroon ng malawakang pagpapanik dahil mag-end of the world na daw. Dahil ito sa prediksyon ng Mayans Doomsday. Magtatapos na raw kasi ang Mayan calendar noong December 2012, kaya naman naisip ng ilan katapusan na ito ng mundo. Babagsak daw sa Earth that time ang secret planet theory na Nibiru at buburahin daw nito ang buong mundo. Pero hanggang ngayon naman alam naman natin na ang Doomsday na ito hindi pa nangyayari. Ganun pa man, ayon naman sa librong ginawa ni Zecharia Sitchin, ng Mayan Civilization daw ay magagaling na astronomers. At saan pa niya kaya sila magaling dahil sinasamba ng mga ito ang grupo ng mga aliens na tinatawag na Anunnaki na nakatira sa teoryang Nibiru planet. Ayon pa sa kanyang, Nibiru ay 3,600 years bago maka-orbit sa araw. At counterclockwise daw ito kung umorbit sa araw. Kaya inaasahan talaga na babagsak ito sa Earth noong 2012. Saan pa ni Zecharia? Noong 1970, sinabi niya sa libro niya kung paano nakapunta sa Earth ang mga Anunnaki. At Anunnaki daw ang nagbigay ng wisdom sa mga tao. At oo, ayon sa kanya, ang mga alien daw ang nagpa-evolve sa mga unggoy na naging tao na sa tagal ng panahon. At ang mga Anunnaki ay umalis na lang sa Earth nang meron ng wisdom at talino ang mga tao. At ngayon dumako naman tayo sa ikalawa sa pinakahuli, ang Starseeds. Sumulat muli si Zecharia at ito naman ang libro niya tungkol sa ika-12 na planeta noong 1976. At kaparehas na taon, sumulat din si Brad Steiger ng libro tungkol naman sa mga aliens. Ayon kay Zecharia, sa Nibiru nakatira mga aliens. Pero sabi naman ni Brad, ay nakatira mismo sa Earth ang mga aliens. Inintroduce niya ang ideya ng Starseeds na nagmumula daw ang mga tao sa ibang dimensyon at nag-reincarnate bilang tao. So ibig sabihin dati silang alien na nag-reincarnated bilang mga tao. At marami pong naniniwala dito. At ang ideyang ito ay mas lalong sumikat nang mayroon nga nitong nagpalabas at nagpaliwanag sa TikTok. Pero ano bang Starseeds? Ang Starseed ay namatay ka sa ibang planeta at nabuhay ka naman sa iba namang planeta. At may kakayahan ka daw mag-travel sa ibang planeta sa pamamagitan ng meditation. At mas malalaman mo raw ang katotohanan kapag nag-focus ka sa spiritual mong kakayahan. At sa ngayon di pa rin kayang ipaliwanag ng mga siyentipiko na kung talaga bang totoo ang reincarnation. Ikaw, sa palagay mo? At ang pinakahuli, talakayin natin kung ang mga aliens ba ang pumatay sa mga dinosaur. Ayon sa siyensya, 65 million years ago, may bumagsak na asteroid sa mundo na siyang pumatay sa mga dinosaur. Tinatawag nila itong K-T extinction event. Bumagsak ito sa Mexico at ang crater niya ay makikita mo pa rin doon. Pero hindi po lahat ng dinosaur sa mundo noon ay namatay dahil may mga naiwan pa rin gaya ng mga buhaya at mga isda. Kaya naman ayon sa ilang teorya na hindi asteroid ang pumatay sa mga dinosaur, sa halip mga volcanic eruption daw. Nagpakawala ito ng napakadaming greenhouse gas at umangat sa atmosphere dahilan uminit ang atmosphere. At ang sabi naman ng iba na ang ET daw ang nagbagsak ng nuclear weapon noon sa mundo kaya namatay ang mga dinosaur. At totoo daw ito dahil may nakita silang iridium sa mga fossils ng dinosaur. At ang iridium po ay sangkap ng nuclear bombs at nakita nga nila ito sa mga labi ng dinosaur. At palagi rin merong radioactive sa mga buto ng dinosaur. Kaya naman daw baka sa nuclear bomb sila namatay. Grabe no, dami nilang alam. Pero para sa akin isa lang talagang masasabi ko. Lahat ng mga yan, guni-guni lang yan lahat ng mga siyentipiko at mga tao. Dahil sa katunayan talaga, ang Diyos Ama lang talaga ang lumikha ng lahat. Siya ang pasimula at siya din ang katapusan. Siya ang Alpha at ang Omega. Yun lang po at maraming salamat po.